Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkalapit namin sa kinaroroonan ni Tingting, ay mabilis akong lumabas ng sasakyan. Ganon din si Lolo Ino at Rosalia. Pagkalapit ko roon sa taong grasa, ay hinawakan ko siya sa balikat at tinitigan ng maigi sa mga mata. Walang duda, si Kitaro nga iyon. Pero ang kakaiba, dahil hindi niya kami nakikilala. Sabi pa noon, "Sino kayo? Maawa kayo sa akin! Tama na! Hindi ako lalaban! Kailangan ko lang mahanap si Lino! Malaki ang kasalanan ko sa kanya! Kailangan kong humingi ng tawad!" Wika pa noon, sabay na paluhod at humagulgol ng iyak. Saglit akong napaatras, dahil biglang bumuhos ang luha sa aking mga mata sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Alam ko sa sarili ko na galit ako kay Kitaro dahil sa ginawa niyang pagtatraidor sa akin at sa pagdukot sa aking mag-ina na si Mariposa at sa anak namin. Pero sa mga narinig ko sa kanya, kahit pa hindi niya ako nakikilala, ay tila napatawad ko na siya agad. Tapos biglang nag-hysterical si Kitaro habang hinihila si Tingting sa balikat. "Parang awa mo na! Tulungan mo akong hanapin ang kaibigan kong si Lino! Kailangan ko siyang makita! Nasa panganib ang anak niya!" Si Tingting naman ay paulit-ulit sinasabing, "Kitaro, makinig ka! Kami ito! Ako si Tingting! Ayan si Kuya Lino oh!" Sumagot naman si Kitaro, "Hindi! Hindi ko kayo kilala! Si Lino ang kailangan kong makita!" Patuloy pa siya sa pagsisigaw habang patuloy rin ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Muli akong lumapit at nag-orasyon. Sabay lagay ko ng aking dalawang daliri sa gilid ng sentido ni Kitaro. Agad naman iyong nawala ng malay. Naroon na rin naman sina Lolo Ino at Rosalia na nakaabang sa magkabilang braso ni Kitaro para masalo ito agad nang hindi bumabagsak sa kalsada. "Kuya Lino, anong gagawin natin ngayon?" tanong pa ni Tingting. Sabi ko naman, "Iuwi muna natin si Kitaro sa San Sebastian. Mukhang matindi ang kanyang pinagdaanan sa tagal ng panahong lumipas." Noong iangat ko ang damit ni Kitaro ay nakita ko marami siyang malalaking pasa sa katawan. Marami ring peklat at may mga sariwang sugat din na malapit ng mabulo. Iyon pala ang dahilan kaya mataas ang lagnat niya at nagdidiliryo dahil gawa iyon ng impeksyon ng bakterya mula sa kanyang mga sugat. Pinagtulungan na namin si Kitaro na ilagay sa likuran ng sasakyan. Tinalian din muna namin ang kamay niya sa likod pati sa paa dahil baka biglang magising at biglang magwala sa loob ng sasakyan. Hindi na rin naman kalayuan ang San Sebastian. Malalapatan na namin siya ng Lunas. Makikita rin ang pagkataranta kay Rosalia dahil sa mabilis na pagpapatakbo nito patungo sa San Sebastian. Pagkapasok namin ng San Sebastian ay masasabing maayos pa ang kalagayan ng lugar. Hindi naman sobrang dami ng tao sa paligid, pero hindi pa iyon zombie town. May pumapasada pang jeep at mga tricycle. "Kuya Lino, bakit dito sa San Sebastian maayos pa ang lahat? Samantala sa mga katabing bayan, zombie town na?" tanong pa ni Tingting. Sabi ko naman, "Malamang protektado ng mandato ng mga binabentura ang lugar na ito, kaya off-limit ito sa mga tauhan nilang aswang. Tsaka mukhang ito ang ginawa nilang home base kaya ayaw siguro nilang tuluyang masira ito." Pagkarating namin sa kanto ng aming lugar,
ay sinabi ko kay Rosalia, "Mahal, pakidala ng dextrose natin dyan, tsaka yung medical kit." "Lo, kayo na po muna ni Tingting ang magdala ng mga gamit natin tsaka mga pagkain. Mananatili muna tayo dito ng ilang araw." "Okay, apo." Sagot naman ng dalawa. Ako na mismo ang pumasan mag-isa kay Kitaro, kahit pa medyo may kalakihan ang pangangatawan noon. Hindi ko alam ang nararamdaman ko sa aking puso, pero pakiramdam ko ay para kung kapatid si Kitaro o matalik na kaibigan na pinutulan ko ng paa, kaya hindi magawang maipagtanggol ang kanyang sarili laban sa iba. Kaya sobra-sobrang pagkakonsensya rin ang aking nararamdaman sa aking puso. Pagkarating namin sa bahay, ay agad nag-asikaso ng kusina si Rosalia. Inilapag ko si Kitaro sa isang mahabang lamesa na inilagay namin sa harapan ng bahay. "Ting, tulungan mo ako. Linisan muna natin si Kitaro ng buong katawan bago natin simulang gamutin." "Ako ba ang gagamot sa kanya, Kuya Lino?" Tanong pa ni Tingting. "Hindi, Ting. Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa'yo kapag gumamot ka ng nilalang mula sa kabilang mundo. Baka hindi lang kakayahan mo ang maubos, baka pati buhay mo mahigop rin. Kaya ang gagawin natin, gagamutin natin ang katawan niya sa normal na paraan. Tapos kapag gumaling na kaunti ang mga sugat, ay ibabalik na natin ang kapangyarihan niya. Iyon na mismo ang magpapagaling ng kusa sa kanya. Ting, kunin mo pala yung razor natin dyan, tsaka yung gunting. Ikaw na ang tumira sa buhok at balbas ni Kitaro. Ako naman ang maglilinis ng katawan niya." Ginupit ko na lang ang suot na damit ni Kitaro dahil mas marumi pa iyon sa isang basahan sa paa. Maging ang pantalon ay matigas na nagpuputik-putik na rin. Noong maalis ko na ang lahat ng kasuotan ni Kitaro, ay hindi ako makapaniwala o hindi ko maisip kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Meron siyang 2 malalaking hiwa ng itak sa likod. May tusok din siya ng kahoy sa may balakang banda at malalim iyon. Ang hita niya naman ay may malalaking pasa at sugat. May bali din siya sa binti. Iyon pala ang dahilan kaya hindi siya makatayo ng tuwid. Nakikita ko si Tingting habang naggugupit kay Kitaro na tumutulo rin ang luha. "Hoy, Tingting! Tumingin ka ng maayos sa ginugupit mo. Mas magmumukhang kawawa si Kitaro kung magiging isa na lang ang tenga niya dahil nagupit mo na ng hindi sinasadya." "Kuya Lino naman nakuha mo pang magbiro. Sobrang naaawa lang ako kay Kitaro kasi hindi makatawa ang pinagdaanan niya. Kung ako siguro ang may ganyan katinding mga sugat at bugbog, baka patay na ako. Hindi na ito kakayanin ng katawan ko. Sana, Kuya Lino, mapatawad mo na si Kitaro sa mga nagawa niya sa atin. Sa dinanas niyang ito, sobra pa itong parusa sa kanya, sa kanyang mga naging kasalanan." Wika pa ni Tingting habang panay ang pahid ng mata sa braso. Dahil sa sobrang duminga ni Kitaro, kaya timba na may sabon at tawil na sinabunan ang ginamit ko. Para na ako noong naglilinis ng sasakyan. Sabi ko naman kay Tingting, "Ting, gamitin mo yung razor. Nipisan mo na rin ang balahibo sa dibdib ni Kitaro para malinisan ng maigi. Pati yung ibaba niya, bawasan mo na rin. Sobrang kapal Bawasan mo lang kaunti. Tapos iyang may malalaking sugat, ahitan mo ang paligid ng sugat dahil tatahiin natin yan." Sabi naman ni Tingting, "Sa dami ba naman kasi ng katawan na pwedeng sapian, bakit sa Arabo pa sumapi itong si Kitaro? Mababa lang kaunti sa unggoy ang balahibo nito sa katawan Reklamo pa ni Tingting. Dahil totoo naman din, dumagdag pa sa hirap sa paglilinis namin kay Kitaro ang makapal na buhok sa kanyang katawan, lalo ding na itatago ang mga pasa at sugat. Matapos malinisan ang ibabang bahagi, ay idinapa na namin si Kitaro para ang likuran naman ang linisin at bilangin ang malalaking sugat doon. Habang nakadapa si Kitaro ay umuungol ito, tapos paminsan-minsan naririnig naming sinasabi niyang, "Kailangan kong mahanap si Lino! Lino, patawarin mo ako, kaibigan!" Hinahayaan lang namin ni Tingting
dahil gawa lang iyon ng kanyang pagdidiliryo. Noong lumapit naman si Lolo Ino ay napabulalas ito. Abay, grabe naman pala ang buhok nitong si Kitaro sa katawan. Ang kapal! Ting-ting, ahitan mo na rin ang buong likod ha, para makita natin ang mga sugat pa niyang iba. Wika pa ni Lolo. Matapos naming malinisan si Kitaro, ay pagod na pagod si Ting-ting. Sakto lang din sa pagkalobat ng rechargeable razor namin, kaya labahan na lang ang pinangtapos ni Ting-ting. Lalo na doon sa gilid ng mga sugat na kailangan tahiin. Napasabi na lang si Lolo Ino. Pinagmukha mo namang sanggol si Kitaro, Ting-ting. Sinimot mo ang balbas, pati ang bigote niya. Sabi naman ni Ting-ting, inilahat ko na para makita natin lahat ng sugat. Matapos naming mapatuyo ang buong katawan ni Kitaro, ay pinagtulungan na naming masuotan ng brief at maiksing shorts. Tapos gamit ang agwa oksinada, ay nilinisan naman namin ang mga sugat. Hawak ko naman noon ang tiyane para bunutin isa-isa ang maliliit na piraso ng kahoy na nakabaon sa loob ng sugat ni Kitaro. Medyo naging madugo na nga iyon dahil kailangan kong bulat-latin ang loob ng sugat para masigurong wala nang natirang fragments ng kahoy sa loob bago tahiin. Si Rosalia naman ang nagkabit ng dextrose kay Kitaro habang si Lolo ang nagpapalit-palit ng tawil sa noo ni Kitaro para hindi masyadong tumaas ang kanyang temperatura. Noong matapos kong makuhaan ng mga durog na kahoy ang mga sugat ni Kitaro, ay 3 na kaming nagtulong-tulong ni Ting-ting at Rosalia sa pagtatahi. Kung ako lang kasi mag-isa ang gagawa ng pagtatahi, ay baka abutin ako ng hapon. Doon pa lang sa 2 mahahabang sugat sa likod, ay sobrang tagal ko na iyon tinahi. Si Lolo naman ay siyang nagdidikdik ng mga antibiotics na tinutunaw sa tubig para ibubuhos na lang namin sa bibig ni Kitaro. Ang iba naman ay inilalagay sa sugat. Pasado 3:00 ng hapon kami natapos sa paglilinis at pagtatahi sa mga sugat ni Kitaro. Sabi naman ni Rosalia, kumain na muna tayo, nagugutom na ako eh. Agad naman kaming nagsikuha ng pagkain. Pero doon na lang kami kumain sa sala para nababantayan pa rin namin si Kitaro. Nag-aalala kasi kami na baka dukutin ng mga kalaban ang katawan niya at maaari iyong gamitin bilang kanilang tauhan. Lalo at wala nang maalala si Kitaro maliban sa kasalanan niya sa akin. Iyon lang kasi ang paulit-ulit niyang binabanggit kahit wala siyang malay. Matapos makakain ay naroon lang kami ni Lolo at Ting-ting na nagkikwentuhan sa may harapan ng bahay. Nang makita naming paparating si Mang Doming, Alfred at Mira. Lino, narito pala kayo. Napansin lang din ni Mira kanina noong bumaba siya na may usok raw mula rito. Kaya naisipan namin puntahan dahil baka may pumasok na ibang tao at nakitira na walang paalam. Sinagot ko naman si Mang Doming. Maraming salamat po Mang Doming sa pagtitingin-tingin niyo sa bahay namin. Opo, dumaan muna kami rito para kumustahin kayo, pati na rin ang buong lugar. Baka kasi puro na aswang ang narito eh, sa tagal ng panahon na hindi kami nakabalik. Tsaka may pasyente kaming kailangan malunasan agad. Ha? Sino naman? Tanong pa ni Mang Doming. Si Kitaro po. Siya yung gabay mo, di ba, na dumukot doon sa babaeng kasama niyo dati? Yung tinanggalan mo ng kapangyarihan. Opo, siya nga po. Halika po, tuloy kayo. Narito lang siya sa loob. Agad namang pumasok ang 3. Nakita nilang punong-puno ng tapal na benda ang katawan ni Kitaro. Lino, anong nangyari sa kanya? Tanong pa ni Alfred. Hindi namin alam eh. Basta may taong grasa lang kaming nakitang naglalakad sa highway. Susuray-suray at mukhang nanghihina. Kaya tinignan namin, baka zombie o aswang ba. Pero nagulat kami nang makitang si Kitaro iyon. Wala rin siyang maalala. Maging kahit isa sa amin ay hindi niya makilala.
Talaga? Kawawa naman pala ang inabot niya. Sa tingin mo, Lino, ano nangyari sa kanya? Tanong pang muli ni Alfred. Sa tingin ko, itinakwil siya sa mundo nila matapos siyang mawala ng kapangyarihan. Kaya nagpakalat-kalat na lang dito sa probinsya natin. Lino, kaya mo ba siyang gamutin para maibalik ang memorya niya? Tanong naman ni Mang Doming. Susubukan po namin lahat ng posibleng paraan. Hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang siya. At siya lang din ang nakakaalam kung saan ko mahahanap ang babaeng dinukot niya. Sige pala, Lino. Maiwan na muna namin kayo. Dadalaw-dalaw na lang kami dito. Marami pa rin kaming gagawin sa bahay. Mamayang hapunan ha. Hintayin niyo ang hatid ni Mira na ulam. Magluluto kasi kami ng ginataang gulay na may inihaw na isda. Sige po Mang Doming, salamat po. Sagot ko pa at umalis na ang tatlo. Kinagabihan, pasado 7:00, ay dumating sina Mira kasama si Alfred. Naghatid ng ulam. Pinadalhan din namin sila noong adobong baboy na kasama sa baon namin. Isang malaking Tupperware kasi iyong baon namin na kahit siguro 2 linggong kain araw-araw noong adobo ay hindi pa iyon mauubos. Pagkaalis ng 2 ay kumain na rin kami agad ng hapunan. Kuya Lino, paano ang plano natin ngayon? Reliyebo tayo ulit sa pagbabantay? Oo, Ting. Hindi natin pwedeng tulugan si Kitaro. Mahirap na masalisihan. Okay, sige Apo. Ako na ang maunang matutulog ha. Ako na rin ang huling magbabantay. Mga pasado 3:00 ay pwede nyo na akong gisingin. Kumpleto na ang tulog ko noon. Wika pa ni Lolo. Sige po, Lo. Sagot ko naman at pumasok na si Lolo Ino sa kwarto niya. Alam kong hindi pa rin naman iyon agad matutulog dahil magsusulat pa iyon sa kanyang libreta at magdedebosyon. Naroon lang kami ni Tingting sa may sala, nakatambay. Tapos si Rosalia naman ay pinupunasan ng pawis si Kitaro. Nagpapawis na raw kasi iyon. Tapos naghanda na rin siya ng pamalit na dextrose doon. Kuya Lino, kailan mo ibabalik ang kapangyarihan ni Kitaro? Tanong pa ni Tingting. Sabi ko naman, hindi ako sigurado kung kailan. Pero siguro hintayin muna natin na gumaling ang mga sugat niya. At hindi na pabalik-balik ang kanyang lagnat bago ko ibalik. Gaya nga ng sabi ko, first time natin mag-handle ng engkantong may sakit. Baka lalong makasama sa kanya kung ibabalik natin ang kanyang kapangyarihan habang mahina pa ang kanyang katawang tao. Sa bagay, may punto ka dyan Kuya Lino. Patuloy lang kami ni Tingting sa pagkikwentuhan hanggang sa magpaalam na si Rosalia na matutulog na ito. Pagkatingin ko sa aking relo ay pasado 10:00 na. Sabi ko naman kay Tingting, ikaw rin Ting, matulog ka na. Para kahit bukas ka na ng 7:00 gumising, sa umaga ka na uli magbabantay. Paano ikaw Kuya Lino? Kaya ko na mag-isa dito. Tsaka 3:00 pwede na akong matulog noon. Gigising na rin daw si Lolo Ino noon Okay, sige Kuya Lino. Sagot niya pa habang humihikab at naglalakad papasok ng bahay. Noong ako na lang mag-isa ay naglakad-lakad ako sa harapan lang din ng bahay para mapaglabanan ang anto. Marami akong iniisip. Naisip ko na kung uunahin ko ba ang pagliligtas kay Mariposa bago kami magtungo ng San Agustin o saka na lang. Kasi ang anak ko naman ang madidelikado kung narito siya sa mundo ng mga tao tapos wala naman ako sa tabi niya para magbantay. Kaso nga lang, baka naman mangyari na yung sinasabi ni Lilibet na pagkakagulo sa mundo ng mga engkanto. Paano kung sumiklab ang bangayan sa 2 paksyon doon? Baka naman mapahamak ang anak ko. Pasado 12:00 noon ng madaling araw, nang may maramdaman akong presensya sa unahan, agad akong tumayo at dinampot ang itak. Ilang saglit pa ay naging pamilyar na sa akin ang nararamdaman kong aura. Nakikita ko na rin ang mga nagliliwanag nilang mata mula sa malayo na dahan-dahan ang paglalakad papunta sa aming bakuran. Kaya binitawan ko na ang itak at naglakad papunta sa may rehas ng gate.
Noong makalapit ay sabay-sabay nang nagsiyuko sina Rene, Ron, Ringo at Clea. "Magandang gabi sa iyo, Lino." Sabi ko naman, "Magandang gabi rin sa inyo." "Lino, humihingi kami ng paumanhin sa nagawa ng mga prinsipe ng Avalon sa iyo. Pero sana, wag mo naman kaming idamay sa naging kasalanan nila. Alam mo naman na tapat kami sa iyo, di ba? Puro lang naman sila utos dahil nasa loob sila ng kaharian. Kami ang narito sa labas at nakakaintindi sa mga paghihirap na pinagdadaanan mo. Kaya nasa panig mo kami." Mahabang paliwanag pa ni Rene. Dahan-dahan namang umangat ng tingin niya si Clea at sinabing, "Ako rin, Lino, humihingi ng paumanhin sa iyo. Alam mo naman siguro na tagapaglingkod lang ako ni Kitaro. Siyempre kung anong utos niya ay susundin ko. Hanggat hindi kamatayan mo ang ipag-uutos niya ay handa akong gawin. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Hindi nanggaling sa hari ang kautusan ng pagpapahuli sa mag-ina mo." Sabi ko naman, "Ha? Anong alam mo, Clea, tungkol sa pagpapahuli ng Avalon sa mag-ina ko?" "Ganito kasi yan, Lino. Kailan ko lang nalaman na meron palang 2 paksyon ang namumuno sa kaharian. Siyempre kapag sinabi ng reyna, iisipin namin na galing din iyon mismo sa hari. Pero nalaman ko ang totoo matapos mong alisan ang kapangyarihan si Kitaro. Ang sabi kasi ni Casimiro sa amin ni Kitaro na may kautusan ang reyna na dalhin sa kaharian ang isisilang na bata mula sa magkabilang linya ng dugo ng babaylan. Sumusunod lang kami sa utos ng reyna. Pero matapos mawala ng kapangyarihan ni Kitaro, ay nilitis siya sa kaharian. Lihim na paglilitis iyon at puro lang sa panig ng reyna ang nakakaalam. Hinatulan ng kamatayan si Kitaro dahil sa kabiguan nito na maipagtanggol si Casimiro laban sa iyo. At ayon pa nga sa ulat ni Nero, nakatingin lang si Kitaro habang pinapaslang mo si Casimiro. Kaya hinatulan si Kitaro sa salang pagpanig sa iyo, imbis na sumunod sa kautusan ng reyna. Kamatayan ang hatol ng lihim na konseho. Pero hindi pumayag ang reyna dahil magiging malaking katanungan iyon sa hari. Si Kitaro ay pamangkin ng hari sa kapatid nitong si Kalahari." Sumabat naman ako sa mahabang pagpapaliwanag ni Clea. "Teka lang, Clea, ano yung sinasabi mong Kalahari? Lalaki o babae?" "Babae siya, Lino. Bunsong kapatid ng hari. Siya rin ang pinakamalapit sa hari." Sino pala ang tatay ni Kitaro?" "Walang nakakaalam, Lino. Pero base sa sinabi ni Kalahari, isang arkanghel ang tatay ni Kitaro na hindi rin nagpakita sa kaharian kahit kailan. Kaya imbis na kamatayan ang ihatol kay Kitaro, ay hinatulan na lang ito ng pagkatanggal sa tungkulin at hayaang magliwaliw sa mundo ng mga tao. Ang sinabi lang nila sa ulat para sa buong kaharian na iniwan daw ni Kitaro ang kanyang pagiging prinsipe at nagliwaliw na lang sa mundo ng mga tao kasama ang kanyang ginagabayang mortal na tagalupa." Sabi ko naman, "Narinig ko na naman yung salitang tagalupa. Sinabi ko na dati, di ba, na ayoko ng salitang tagalupa dahil tunog amoy lupa at hampas lupa." "Teka, ano na nga palang nangyayari sa Avalon ngayon?" Muli ko pang tanong. Sumagot namang muli si Clea. "May nababalitaan akong gusto raw patayin ng mga kapatid ng reyna si Haring Gamor. Tapos si Silas ang uupo bilang hari. Kapatid iyon ng reyna. Hanggang hindi pa sumasapit sa tamang edad ang anak ng hari na si Arthur. Kapag nangyari iyon, ay kasama ang anak mo sa mamamatay, Lino. Ligtas pa sila ng kanyang ina sa ngayon dahil nasa pangangalaga sila ng paksyon ng hari. Si Nashka lang din ang may pahintulot na pumasok sa loob ng silid kung saan naroon ang iyong mag-ina. Nakakausap ko si Nashka paminsan-minsan pero bawal ako magpakita sa kaharian dahil may paratang din sila sa akin. Nakasabwat mo ako at ni Kitaro." Sabi ko naman, papaano natin maililigtas ang anak ko? Isa lang ang makakatulong sa atin, Lino. Walang iba kundi si Kitaro. Wala na siya sa tamang pag-iisip noong nilitis si Kitaro, kaya hindi niya nagawang maipagtanggol ang sarili niya laban sa mga paratang sa kanya.
Matagal na nga namin siyang hinahanap, pero hindi namin maramdaman ang aura ng kanyang kapangyarihan. Dahil wala na rin naman iyon sa kanya, kundi nasa sayo. Tama? Saglit akong bumuntong hininga, tapos binuksan ko ang gate. Hindi nyo na kailangan hanapin si Kitaro. Narito siya sa pamamahay ko. Gulat naman ang mukha ni Clea at agad nagsipasok patungo sa pintuan ng bahay. Bakit ganyan ang itsura niya, Lino? Punong-puno ng benda. Nagtatakang tanong pa ni Clea. Nakita namin siya kaninang umaga na palakad-lakad sa gilid ng daan. Halos hindi nga namin makilala dahil sa itsura niya na parang taong grasa. Noong lapitan namin, ay doon lang namin nakumpirma na siya nga si Kitaro. Kaya dinala na namin dito para malinisan at magamot ang mga sugat niya. Pinag-iisipan ko nga kung kailan ko dapat ibalik sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Baka pumuti na agad ang pakiramdam niya kung ibabalik ko na ang nawala sa kanya. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Clea. Mabuti, Lino, at hindi mo yun ginawa agad. Ha? Bakit? Hindi ako agad sinagot ni Clea at pumasok na siya sa sala ng bahay. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang magkabilang sentido ni Kitaro tapos pumikit. Noong magmulat ay saka pa lang nagsalita. Lino, kung ibinalik mo agad ang kapangyarihan niya, ay mabilis gagaling ang kanyang mga pinsala. Pero kayo naman ang malalagay sa alanganin dahil hindi ang Kitaro natin ang magbabalik. Ha? Sino pala? Kundi ang orihinal na Kitaro, bago ka pa niya makilala. Bago pa ang panahon na maunawaan niya ang damdamin at sitwasyon ng mga tao. Ang gagawin niya lang ay babasahin ang puso at isipan mo. At kapag nakita niyang marami ka ng pinaslang o meron ka ng napaslang, papaslangin ka na rin niya ng walang pagdadalawang isip. Parang robot na Kitaro lang ang makukuha natin. Walang pagkilala sa mga naging kakilala at mga kaibigan niya. Talaga? Anong gagawin natin? Saglit na tumahimik si Clea bago sumagot. Lino, merong bulaklak na makakapagpagaling sa kanya. Pero naroon sa loob ng mahiwagang hardin ng medisina sa kaharian ng Avalon. Iyong pinagkuhanan mo dati para doon sa pinuno ng mabuting rebelde, doon lang iyon meron. Sabi ko naman, di tara na pala, dalhin mo na ako doon para maibalik na natin sa tamang pag-iisip si Kitaro at mabawi ko na rin ang aking mag-ina. Lino, magmahinahon ka muna. Iba ang sitwasyon ngayon, lalo na at nagbabangayan at naghahanap pa ng pagkakamali ang bawat paksyon ng kaharian. Naalala mo na merong 7 bulaklak sa hardin na iyon? Bawat bulaklak ay may nagbabantay na diwata, di ba? Sa ngayon, walang magpapapasok sa'yo doon, lalo at wala doon si Nashka. Naroon si Nashka nagbabantay sa silid na pinaglalagyan ng mag-ina mo. Si Dalisay ang may hawak ng bulaklak ng Nashka. Kasama na rin ang sarili niyang puting bulaklak na bulaklak ng Dalisay. Ang bulaklak na kailangan ni Kitaro ay ang bulaklak ng luntian. Si Diwatang Gunita ang may-ari noon. Nasa panig naman siya ng paksyon ng hari. Kaso ang problema, maliit na diwata lang siya at medyo duwag. Sunod-sunuran siya sa mga kapatid niyang mas matatapang sa kanya, gaya nila Mitra at Sidhi. Ha? Sino naman ang mga iyon? Si Mitra ang diwata ng itim na bulaklak, tapos si Sidhi naman ang diwata ng pulang bulaklak. Nasa panig sila ng paksyon ng Reyna. Kaya hindi ko alam kung meron tayong paraan para makakuha ng bulaklak ni Gunita nang hindi nakakalikha ng malaking kaguluhan na maaaring makarating sa kaharian. Kahit pa kasi maganda ang intensyon mo, kung gagamitan mo naman ng dahas, ay isa pa rin iyong kalapastanganan sa kaharian. Kaya habang may oras pa, mag-isip ka ng paraan para makakuha ng bulaklak ng Gunita nang wala kang mapapaslang na diwata sa hardin. Ako ang bahalang magpasok at maglabas sa iyo roon. Pero hanggang buka na lang ako at doon lang din kita hihintayin paglabas. Babalik ako bukas ng hating gabi. Iyon ang tamang oras ng pagpasok sa hardin dahil bukas ang portal. Bukas na rin ang huling gabi ng pagbubukas ng portal sa buwang ito.
Dahil sa susunod na araw ay wala ng buwan. Maghihintay ka na uli ng kasunod na pagsikat ng buwan sa mga susunod na mga linggo. Napailing-iling na lang ako sa mga isinasalaysay ni Clea dahil wala pa nga akong maisip na paraan tapos rush pa pala ang pagpunta roon. Sige Lino, aalis na kami. Alam mo naman kung saan kami makikita kung sakaling kailanganin mo kami. Sabi naman ni Rene, Kaibigan, tandaan mo, kahit kailan o kahit hanggang kamatayan, hindi kita bibitawan. Utusan mo lang ako. Kahit kamatayan ko pa ang magiging kapalit, susundin kita. Ako rin kaibigan, pero bili ka muna ng alak at tabako ha, bago kami mamatay, para hindi malungkot. Sabat naman ni Ringo na isang kapre. Pagkaalis ng apat ay muli na akong umupo sa upuan sa labas ng bahay at nagsimulang mag-isip kung papaano ko mahihingaan ng bulaklak ang mga diwata nang wala akong papatayin sa kanila. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 188. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, lagim at teknolohiya ni Exie, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers. Kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentiliso ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat po kina Anthony Artisano, Jovi Taghab, Maria Victoria, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sarjane Katsdorms, Christine Olson, Liay Estoque,
Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, idiwag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.